First. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang sabi nito, nilabag ang one-year bar rule o yung utos ng saligang batas na isang impeachment complaint lang ang maaaring ihain laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Pero paglilinaw ng Korte Suprema, hindi nito inaabsuelto ang bise sa mga reklamo. Ang desisyon ay bahagi lamang anila ng katungkulang tukuyin kung nasunod ang prosesong itinatakda ng saligang batas. Nakatutok live si Salima Refran. Salima. Mel, Emil, unanimous nga naging desisyon ng Korte Suprema sa pagsasabing unconstitutional o labag sa saligang batas ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa botong 13-0, idineklara ng Korte Suprema na null and void o walang bisa ang fourth impeachment complaint na nirefer sa Senado. Nag-inhibit o hindi bumoto si Associate Justice Benjamin Caguioa habang nakalive naman si Associate Justice Filomena Sig. Dalawang pinunto ng Korte. Una, ang fourth impeachment complaint ay labag sa one-year bar rule ng konstitusyon kung saan isang impeachment complaint lamang ang maaaring ihain laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Tinukoy ng Korte ang naunang tatlong impeachment complaint na hindi inaksyonan ng Kamara. In-archive kaya dismiss daw ang turing dito. Sinabi sa desisyon ng Korte Suprema na ang one-year bar rule ay naging epektibo simula nang i-dismiss sa mga reklamo. Kaya maaari lamang mag-file muli ng impeachment complaint laban kay Duterte sa February 6, 2026. In a unanimous decision today, July 25, 2025, the Supreme Court en banc declared the Articles of Impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional. Number 1, it said that the Articles of Impeachment, which was the fourth complaint, violated the one-year period ban because there were 3 complaints that came ahead of it. And although Congress was able to include it in the order of business, it did not refer it to the proper committee within the 3 days because they had to adjourn. So the Supreme Court said that they archived it, and as a result, it was terminated, therefore deemed dismissed. Pangalawa, labag din daw ang fourth impeachment complaint sa right to due process ng bise. Nilitanya ng Korte ang mga due process requirements sa impeachment procedure. Dapat daw ipinamahagi sa lahat ng mga kongresista ang mga ebidensyang sumusuporta sa Articles of Impeachment. At dapat nabigyan sila ng sapat na panahon para makapagpasya kung susuportahan ito o hindi. Dapat din daw sapat ng ebidensya para patunayan ang mga alegasyon. Dapat bigyan ng pagkakataon ng akusado na maipahayag ang kanyang panig bago i-transmit sa Senado ang reklamo. Due process or fairness applies during all stages of the impeachment process. Our fundamental law is clear. The end does not justify the means. There is a right way to do the right thing at the right time. This is what the rule of just law means. This is what fairness or due process of law means, even for impeachment. Dahil null and void ang impeachment complaint, hindi raw nakuha ng Senado ang jurisdiction dito. Paglilinaw ng Korte Suprema, hindi raw nito inaabsuelto si VP Duterte sa mga reklamo laban sa kanya. Hindi raw nagpapasya ang Supreme Court kung dapat bang maalis sa pwesto ang isang opisyal, pero meron itong katungkulang alamin kung nasunod ang prosesong itinatakda ng saligang batas. Alam mo, Emil, ayon sa Korte Suprema, ay maaari pa naman daw maghain ng motion for reconsideration ng Kamara. Pero immediately executory na raw ang desisyon nito. Yan muna latest mula nga dito sa Korte Suprema sa Maynila. Emil. Maraming salamat, Salima Refran. Nang aprubahan ng plenaryo ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, na-archive ang 3 naunang reklamo na nakahain sa Kamara.
Itong naging basihan ng Korte Suprema sa pagdeklarang unconstitutional ang ika-4 na impeachment complaint. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa dokumentong nakalap ng GMA Integrated News Research, makikitang December 2, 2024 ang nakastamp na petsa nang inendorso ang unang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. December 4, 2024 naman ang second complaint at December 19 naman ang ikatlong complaint. Pero hindi na gumalaw ang mga ito matapos niyan hanggang sa umarangkada sa plenaryo ang fourth complaint noong February 5, 2025 kung kailan din na-impeach si VP Sara. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. Kabilang sa reklamong nilalaman ng Articles of Impeachment, ang umano'y maanomalyang paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente, pati ang umano'y planong pagpatay sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Ang unang tatlong reklamo, ipinag-utos namang i-archive na. Pero sabi sa desisyon ng Korte Suprema, dahil sa ginawang ito ng Kamara, may tuturing na terminated o dismissed na ang unang tatlong reklamo. Dito raw papasok ang one-year bar rule sa ilalim ng saligang batas na nagsasaad na isang impeachment complaint lamang ang maaaring simulan laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Sabi ng Korte Suprema, nagsisimula ang one-year bar oras na madismiss o hindi nabuhay ang isang impeachment complaint. Dahil matuturing na dismiss na ang unang tatlong complaint noong February 5, 2025, hindi raw pwedeng magsimula ng panibagong impeachment complaint ng mas maaga sa February 6, 2026. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Gagawin daw ng Kamara ang lahat ng remedyo para protektahan ang kanilang mandato matapos ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni House spokesperson Princess Abante, ang House of Representatives ang tanging may kapangyarihan para magsimula ng impeachment. Dagdag ni Abante, kung papayagan ang pangimasok ng hudikatura sa pagsisimula ng impeachment process, nalalagay anya sa alanganin ng prinsipyo ng checks and balances. Hakbang na politikal na nakaugat sa people's will anya ang impeachment. Hindi raw dapat ito patahimikin ng anumang teknikalidad. Hindi pa raw nila natatanggap ang kopya ng desisyon ng Korte Suprema pero pag-aaralan nila ito oras na makuha nila ito. Tumanggi rin muna magbigay ng pahayag sina House Prosecution Panel members Bel Zamora at Lawrence Defensor dahil hindi pa nila nakikita ang desisyon. Hindi pa raw nababasa ng Malacanang ang buong nilalaman ng naging pasya ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ang panawagan ng palasyo, igalang ang desisyon ng Supreme Court at ilaan ang tiwala sa ating institusyon. The impeachment process is a matter handled by the legislative and judicial branches, and we recognize their independence in carrying out their constitutional mandates. Reaksyon naman ng defense team ni Vice President Sara Duterte, ang desisyon ng Korte ay pagpapatibay sa dati na nilang iginit na nakakalas sa konstitusyon ang ika-4 na impeachment complaint. Pinatitibay nila nito ang proteksyon ng saligang batas laban sa pag-abuso sa impeachment process. Nananatili naman nilang handa ang defense team para sagutin ang mga alegasyon sa tamang oras at lugar. Isa-isa nang nahukay ang 3 construction worker na nalibing sa pagguho ng pader sa tinutuluyan nilang barracks sa Tagaytay sa Cavite. Nakatutok live si Chino Gaston. Chino? Mel, 3 ang nasawi sa pagguho ng isang retaining wall dito sa Tagaytay City sa kasagsagan ng malakas na ulan kahapon. Ang labi ng 2 sa mga biktima kanina lang nahukay mula sa makapal na putik.
Kahapon pa naghuhukay gamit ang backhoe ang mga rescuer ng LGU, Coast Guard at PNP sa lot ding ito sa Iruhin, Tagaytay City. Hinahanap nila ang mga labi ng 2 construction worker na nasa tinutuluyan nilang barracks nang gumuho ang retaining wall ng kabilang lote. Ang construction worker na si Mark Ivan Iglip ligtas na nadala sa ospital. Ang isa pa niyang kasamahan na si Jose Jeronimo wala ng buhay na nakuha mula sa putikan. Bago magtanghali kanina, nahukay ang labi ng isa pang kasamahang si Armon Panti. Anong mga nakatabon sa kanya, sir? Yung mga bubong ng yero, saka yung lupa, saka biga. Pasado 1:00 ng hapon, ang labi naman ni Felicimo Jeronimo ang nakuha. Sa kabuuan, 3 construction worker ang nasawi. Isa ang ligtas na nagpapagaling sa ospital. Labis ang lungkot ng mga naulila ng 3 biktima. Initially po, ang nangyari ay nagkaroon po ng collapse ng structure, yung wall na retaining wall, nag-collapse, kaya po yung lupa dun sa taas ay gumuho po papunta dun sa site ng meron pong barracks, yung worker naman po sa kabilang property. Tutulong ang Tagaytay City Hall sa pagpapalibing sa mga biktima, pati na sa pagbalik ng kanilang mga labi sa kani-kanilang bayan. Makikipag-ugnayan din ng City Hall sa munisipyo ng Silang tungkol sa pananagutang legal ng may-ari ng lote kung saan nagmula ang gumuhong pader. It's a bit tricky, sir, kasi yung nag-collapse na wall is on Silang side. Yeah. Diba, yung nahulugan lang is from the other property, which is in Tagaytay. We would have to coordinate again with the LGU of Silang regarding their permits, if they were updated and checked accordingly, no? Mel, dumating na rin dito sa Tagaytay ang kaanak ng ilan sa mga biktima, no? At hinihintay na lamang na maayusan ng kanilang mga labi bago sila tulungan ng LGU o Local Government Unit ng Tagaytay para maibalik ang kanilang mga labi pabalik ng kanilang mga lugar. Mel. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Winasak ng bagyong Emong ang ilang bahay nang maglandfall ito sa bayan ng Agno sa Pangasinan. Sa bayan naman ng Kalasyaw, mismong mga residente ang bumutas sa isang dike dahil sa maling akalang mapahuhupa nito ang baha. Ang latest sa probinsya, tinututukan live mula po sa Lingayen ni Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine! Emil, sa ngayon hirap pa rin ang signal sa ilang bayan sa Western Pangasinan. Nakikipag-ugnayan ng provincial government sa mga telco. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang clearing operation ng PDRRMO. Binayo agad ng malakas na hangin ng Agno, Pangasinan pagka-landfall dito ng bagyong Emong kagabi. At kanina, tumambad ang matinding pinsalang iniwan ng bagyong Emong. Nasira at bumagsak ang bubong ng isang simbahan. Wasak rin ang ilang bahay, establishmento at ari-arian. Nagtumbahan ang ilang poste, kaya nawalan ng kuryente at internet data signal sa lugar. Habang ang ilang barangay binaha. Magdamag ding pabugso-bugso ang hangin at malakas na ulan sa Dagupan City. Habang sa Alaminos City, binuwal ng hangin ng isang puno at ilang poste, kaya nag-brown out sa ilang lugar. Nag-clearing operation na pero brown out pa sa 26 na bayan at syudad sa Pangasinan. Pahirapan din ang linya ng komunikasyon sa bayan ng Agno at mga katabing bayan. Pahirapan kami sa pakikipag-coordinate doon. Actually, yung report nila, yung situational report ay hindi pa kami nakaka-receive dahil walang communication, may power outage. Sa Kalasyaw, nadeskobring binubutas ng mga residente ang isang dike sa paniwalang mapapahupa nitong baha sa barangay Talibao. Pinahinto na sila ng engineering office. Ang pagkaintindi nila, pagka nalagyan nila ng butas yung retaining wall nung sa dike, ay makakatulong mabawasan yung tubig sa kanilang barangay. Pero widespread naman itong pagbaha, halos yung level ng tubig sa lugar nila, sa barangay nila at sa ilog parehas lang. Tinawag namin sa engineering office at pinuntahan sila, pinahinto. Bukod sa barangay Talibao, baha rin sa 23 pang barangay sa bayan. Lampas bahay na ang baha sa mga barangay ng Longos, Lasip, Lumbang at Mangkup. Dahil sa malakas na bugso ng hangin, nagtumbahan ng malalaking puno sa bayan ng Infanta. Nagbagsakan din ang ilang poste ng kuryente.
Kuha naman ito kahapon sa Romulo Bridge sa bahagi ng Agno River. Makikita ang lawak ng baha bunsod ng mga pag-uulan. Emil, maghapon ng maayos ang lagay ng panahon sa probinsya ng Pangasinan. Samantala, sa initial na assessment ng provincial government, aabot na sa mahigit 600 million pesos ang damage sa infrastructure at maging sa agriculture sa probinsya ng Pangasinan. Emil? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Natabunan naman ang lupa ang dalawang babae sa Baguio City. Rumagasari ng baha sa Cannon Road at maging sa dinarayong Strawberry Farm. Ang latest sa City of Pines, tinutukan live ni EJ Gomez. EJ? Mel, kabilang ang insidente ng landslide at pagbagsak ng mga puno at bato na humambalang pa sa mga kalsada ang nangyari rito sa Baguio City sa buong maghapon. 2 babae ang nirescue ng mga otoridad matapos silang matabunan ng putik dulot ng nangyaring landslide sa kanilang lugar. Mistulang waterfalls ang malakas na ragasan ng tubig mula sa bundok patungo sa kalsada ng Cannon Road. Malakas din ang agos ng tubig sa ilog sa gilid ng kalsada. Ilang puno at bato rin ang humambalang. Alas 6 ng umaga kanina, nagka-landslide sa Purok 2 Outlook Drive. Isa sa 4 na bahay na apektado ang tuluyang natabunan at na-wash out ng landslide. Kwento ng may-ari ng bahay na si Bea, madilim pa nang magsimulang pasukin ng baha ang kanilang bahay. Nagising ako, akala ko lang po may gumiba na bahay. Yun po pala lahat, yung buong bamboo po, papunta na sa bahay namin. Tapos yung bahay po na nagiba dyan, dumiretso na din po sa tapat namin. 2 babae naman ang pinagtulungang ilabas sa kanilang mga bahay matapos matabunan. Inilikas naman ang iba pang apektadong residente at ngayon ay nananatili sa evacuation center. Sa Outlook Drive pa rin, tinamaan ang linya ng kuryente nang humambalang sa kalsada ang malaking puno. Nabagsakan din ang isang van. Check ko po sana yung 2 van. Tapos pagkakita ko po dito, may bagsak na po yung puno eh. Bale sa trabaho po to, driver lang po ako. Sa De Los Reyes, gumuho ang lupa na kinatitirikan ng isang bahay. Wala namang nasaktan. Nagka-landslide rin sa Purok 4B sa Luknab. Tinakpan na lang ng trapal ang lupa para maiwasan ng lalo pang pagguho nito sa kasagsagan ng pag-uulan. Nakita na lang namin, ma'am, na wala na po yung bahay, saka malinis na po dyan, kumuho na po yung lupa. Sabi po ng mga kagawad sa rescuer na tumingin po, yung bahay inanod na po dun sa creek. Nandun na po sa creek yung bahay. Inaalam pa ng otoridad kung nakalikas ang residenteng nakatira sa nasabing bahay. May nagbagsakan ding lupa at mga bato sa Tuba, Benguet. Tinangay ang isang pick-up truck na nakapark sa Asin Road, Tadyangan sa Tuba. Wala namang naiulat na nasaktan. Ang kilalang Strawberry Farm sa La Trinidad, Benguet, nagmistulang lawa. Nalubog sa baha ang mga pananim kasunod ng magdamagang pag-ulan. Biglang umapaw yung tubig. Wala na. Wala na, sira na. Yung pananim namin, kawawa kami. Mangutang ulit. Ipalit ng pananim. Alas 10 daw ng umaga kanina nang magsimulang humupa ang baha. Kaninang umaga ay nagpulong ang Baguio City government. We have about 28 families na evacuated. That would translate to about 80, 81 or 82 individuals. We have about 17 houses na partially damaged or damaged. Actually, out of the 17, 2 doon ang totally damaged.
Mel, ayon doon sa mga nakausap naming farmers, no, ang nangyaring pagbaha talaga nagdulot, no, na karamihan sa kanilang mga pananim ay talagang nasira. Malaking tanong daw sa kanila ngayon kung paano sila muling babangon. Samantala, nandito tayo ngayon sa Stobosa kung saan matatagpuan itong hile-hilera na mga makukulay na mga bahay. Pagdating natin dito kanina mga alas 3 ng hapon, halos kalahati lang yung nakikita, no, dahil sa kapal ng fog. Sa mga oras na ito, ang temperatura dito sa Baguio City ay nasa 19 degrees Celsius. Ang ulan pabalik-balik na may kasama pang malakas na hangin. Mel? Ingat kayo dyan at maraming salamat sa iyo, EJ Gomez. Nasira naman sa hampas ng daluyong o storm surge ang isang kalsada, seawall at mga kubo na nasa dalampasigan ng San Antonio, Zambales. Nakatutok doon live si Darlene Kai. Darlene! Emily, ngayon lang ulit bumuhos yung malakas na ulan dito sa bayan ng San Antonio sa Zambales. As in, ilang minuto lang yung nakakalipas nagsimulang bumuhos yung malakas na ulan buong araw kasi na maganda naman yung panahon dito. Ang naging problema dito sa bayan ay ang malalaki at matataas na alon na sumira sa ilang kalsada at ilang kubo ng mga residenteng dating nakatayo kung saan mismo ako nakapwesto ngayon. Ito ang tumambad kaninang umaga sa mga residente ng Barangay San Miguel sa San Antonio, Zambales matapos ang magdamag na sama ng panahong dulot ng bagyong Emong na pinalakas ng habagat. Mula sa himpapawid, kita kung paanong winasak ng malalaking alon ang bahagi ng seawall na nagsisilbi ring kalsada. Gumuho ang parte ng kalsada at nauka ang seawall. Sa hindi kalayuan, may isa pang bahagi ng seawall na wasak din. Kitang-kita kung paanong naukayan. Dagdag ito sa naunang sira sa iba pang bahagi na idinulot ng bagyong Krising. Perwisyo ang dulot niyan sa mga residente tulad sa pamilya ni Rica na may-ari rin ng resort dito. Nasa tapat mismo nila ang isang bahagi ng nasirang kalsada. Sa inisyal na pagtaya ng lokal na pamahalaan, higit 30 metro ng coastal road ang winasak ng sunod-sunod na bagyo. Pero malamang daw nadagdagan pa yan bunsod ng pinsalang ginawa ng bagyong Emong sa magdamag. Lumalabas na hollow yung laman ng slope protection but that is not the case during the time na ginawa. Mayroon pong laman yun na bato, may laman yun na lupa. Yung nga lang inaabutan na ng tides na iaanod na po yung laman kaya nagiging hollow at nagki-cave in. Sa buong maghapon, lumalaki ang bahagi ng kalsadang nilalamon ng dagat. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng DPWH tungkol dito. Dagdag pa sa Coastal Road, winasak din ng mga alon ang nasa 30 kubo rito sa Purok Tubi sa Barangay San Miguel pa rin. Puro kubo dati dito sa kinatatayuan kong bahagi ng baybayin ng Purok Tubi sa Barangay San Miguel pero tulad ng nakikita nyo, wala nang natira. Na-wash out at nawasak na ng malalaki at matataas na alon yung nasa 6 na hilera ng mga kubo rito. Ilang poste ng kawayan na lang ang natira sa kubo ni Mang Wilson. Ito po ang pinakagrabing panahon dahil lang bagyo ng nakalipas. Ngayon lang taong na ito ang grabe talaga. Ganoon na lang din ang panlulumo ni Jonalyn sa pagka-washout ng 2 palapag niyang kubo na pangunahin nilang pinagkukunan ng kabuhayan. Dati naman po hindi po ganito eh. Pero ngayon po simula nung may dredging na yan wala na. Instead na ibalik niya rito, tinatakpan niya yung mga nabawasan na lupa doon. Emily, kinuha namin yung panig ng lokal na pamahalaan tungkol dito sa sinasabing dredging ng mga residente. Sabi ng mayor ng bayan ng San Antonio ay wala naman daw dredging na nagaganap o ginagawa dito sa bahagi ng dagat na sakop ng kanilang bayan. Yung pinsala ay dulot lang daw talaga ng masamang panahon ayon na rin daw sa mga ekspertong kanilang kinonsulta. Emil? Maraming salamat, Darlene Kai. Dahil sa lakas ng ulan, gumuho ang bahagi ng isang highway sa Calaca sa Batangas. Nakatutok live si June Veneracion. June! Mel, dahil sa lumalaking sira ng slope protection sa kalsada ay mga tao at motorsiklo lang ang pwedeng dumaan ngayon sa bahaging ito ng Jokno Highway dito sa Calaca City, Batangas. Hirap tuloy ang mga residente sa pagtawid ng kanilang mga gamit at kalakal. Pahirapan ang pagtawid ng mga taga-Calaca City sa gumuhong parte na ito ng Jokno Highway. Lalo mas mahirap para sa mga mabibigat ang dala.
Ako, sobrang hirap nga ako. Pahirap pong bagyaw. Ang binatilong ito, halata ang hirap habang pasan-pasan sa kanyang balikat ang isang sako ng patuka na 50 kilos ang bigat. Si Joel, halos 10 beses nagpabalik-balik sa binabagsak kanyang panindang nyog para madala sa palengke sa Alfonso, Cavite. Ang sako ng nyog, umaabot ng 50 hanggang 70 kilos kada isa. Malaking sakripisyo pa para sa akin ng ganitong hanap buhay, gawa ng sa daan niya po, sir. Sakripisyo po, sir. Wala tayong magagawa kundi magpakahirap para mabuhay. Nagsimula ang kalbaryo ng mga taga rito nang mas lumaki ang sira sa snow protection dahil sa pag-ulan. Mahirap pagbuhat. Mga tao at motorsiklo na lang ang pinapayagang dumaan. Hindi tulad nung Miyerkules kung kailan nakalusot pa ang mga light vehicles. Hinintay mo yan, babagsak ko yan. Ngayon pag bumagsak ko yan, wala nang susunod dadaan. Umaapila ang mga apektadong residente na sanay ayusin na ang kalsada. Kailangan tiisin. Hindi kami kakain, sir. Dito lang kami nakuha na aming kinabubuhay araw-araw. Pag hindi nagpakahirap, wala pong asahan. Sa bayan ng Lian, pinasok ng mga rescuer ang binahang palayan para saklolohan ang mga na-trap na residente sa tumataas na tubig. Nasa mahigit 2,000 pamilya ang nagsilika sa buong bayan. Kung uulan pa po at lalakas pa po sa ngayon at hindi natin mapapayagan na umuwi, ay bibilang pa po ng araw. Mel, bukod sa problema ng nasirang slope protection, ay napakakapal din ng fog sa mga oras na ito. Ganyan naman daw kadalasan ang sitwasyon dito sa Barangay Tamayo. Kaya pinag-iingat yung mga rider pati na rin yung mga residente na tumatawid sa nasirang bahagi na ito ng Jokno Highway. Mel. At ingat din kayo dyan. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Hirap pa ring mapahupa ang baha sa Navotas at Malabon sa gitna ng isang taon ng pagiging sira ng isang navigational gate. Ito pa naman ang umaharang sa tubig mula sa Manila Bay. Nakatutok si Maki Pulido. Noong Lunes pa nakararanas ng ganitong pagbaha ang syudad ng Malabon. Ito ang sitwasyon ngayon sa F. Sevilla Boulevard dito sa Malabon City. Ang pinakamalalim na bahagi dito sa kalsadang ito ay nasa may bewang na. Isa raw ito sa mga mahalagang kalsada dito sa syudad dahil isa ito sa mga ginagamit para marating ang Malabon City Hall, ang palengke at ang ospital ng Malabon. Dahil ito ang sentro ng syudad na kung tawagin nga ng mga taga rito ay bayan, maraming napipilitang lumusong sa baha. Ingat si Angel sa paglakad dahil karga niya ang 1 taong gulang na pamangking pina-check up sa doktor. May ano po kasi yung mga butlig-butlig sa katawan. Nangangati lang po kasi tapos iyak ng iyak. Hindi naman po siya nilalagnat. Kasi nangangati, kailangan na ng pangpahid ba. Kaya pinunta namin siya dito kaso sarado yung. Tinitiis din ito ng mga kailangan makarating ng palengke. Para po may makain yung mga apo ko, yung mga anak ko. Kaya po magtitiis na lang. Kasi wala silang pagkain. Kailangan po bilhan ng diaper yung anak ko tsaka gatas. Kailangan po naubusan. Sarado ang maraming negosyo, maliit man o malaki. Pero may ilan ding bukas kahit palubog sa baha ang loob ng tindahan. Tiyaga lang po para makabenta po kami. Kahit kunti lang po. Minsan may bumibili kahit 200. O di, okay rin. Opo. Ganun. Kaysa wala. Kaysa wala po. Kaysa mag-standby ko po. Tuloy pa rin naman daw ang bentahan sa Punduhan Bayan Market o bagsakan ng isda kahit pabaha. Kada lalaki po ang baha, yun, mahal ang presyo ng isda. Kasi po nahihirapan din po tumawid yung mga truck ng galing probinsya. Halimbawa, Batangas. Sabi ng Malabon CDRRMO, malala ang pagbaha dahil nasa 1 taon nang sira ang navigational gate. Itinataas ang navigational gate kung high tide para hindi makapasok ang tubig mula sa Manila Bay. Kasi kung buo po yung navigational gate, hindi po papasok dyan ng ganyang kataas yung tubig. Baka mga gutter lang po yan, ma'am, yung mga seepage lang. Kinukuha pa namin ang pahayag ng DPWH na siyang nangangasiwa sa pagpapagawa ng navigational gate. Dahil sa sirang navigational gate, lubog din ang 7 sa 18 barangay ng Navotas.
Sa videong ito, nakunang bumigay ang mga sandbag at bumuho sa Celestino compound. Gumamit ng mga sandbag para sana maharang ang tubig mula sa lumang shipyard matapos gumuho ang pader nito. Ilang linggo na ang nakalipas. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kamustahin na natin ang lakas ng bagyong Emong na tumatawid sa Ilagang Luzon. Ang latest mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Salamat Emil, mga kapuso. Matapos po ang 2 beses sa pagtama sa lupa, bahagyang humina ang bagyong Emong pero bumilis din ang pagkilos habang binabaybay ang extreme northern Luzon. Nabawasan na po yung mga wind signal compared po kahapon at kaninang umaga pero dapat pa rin mag-ingat ang mga nasa signal number 2, yan po yung Batanes at ganoon din ang Babuyan Islands. Posible pa rin po makaranas kasi dito ng malakas sa bugso ng hangin na may kasamang mga pag-ulan. Signal number 1 naman sa Ilocos Norte, ganoon din po sa may Apayao at pati na rin sa mainland Cagayan. Sa latest bulletin po ng Pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyong Emong sa coastal waters po yan ng Sabtang, Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin na abot sa 85 kilometers per hour at yung pagbugso naman nasa 115 kilometers per hour. Ang pagkilos po nito ay pa-north-northeast sa bilis na 40 kilometers per hour. Nakadalawang landfall po ang bagyong Emong nitong mga nakalipas na oras. Una po dyan, 10:40 p.m. Yan po kagabi po yan, July 24, 2025. Dyan po sa may Agno, Pangasinan. At yung ikalawa naman sa may Candon, Ilocos Sur. Yan po ay kaninang 5:10 a.m. Kanina lamang po ito, July 25 naman. Saka po nito tinawid. Ito po ang iba pang bahagi ng Northern Luzon. Kaya rin po ito bahagyang humina dahil po yan sa interaksyon nito sa mga kalupaan. Kumbaga po, nabawasan din po yung source ng moisture nito at saka po nabasag din yung mga sirkulasyon po nito. Sa mga susunod na oras, inaasahan po magpapatuloy yung mabilis itong pagkilos. Yan po ay pa-north-northeast at posible po makalabas na sa Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga o di kaya naman po ay sa tanghali kung hindi po magkaroon ng malaking pagbabago sa pagkilos nito. Habang lumalayo, hinihila po o pinalalakas pa rin ng bagyong Emong ito pong hanging habagat o yung southwest monsoon kaya may mga pag-ulan pa rin pong mararanasan sa ilang bahagi po ng ating bansa. May gale warning din po na nakataas at magiging maalon po sa northern at pati na rin po dito sa may eastern seaboards ng Northern Luzon. Pero yung mga lugar na hindi po nabanggit, posible pa rin po makaranas ng malakas na hangin dahil po yan sa habagat. At ngayon, update naman po tayo sa iba pang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yung pong dating bagyong Dante na may international name na Francisco, patungo na po yan sa may eastern portion ng China. Habang yung isa naman na meron pong international name na Crosa. Hindi po yan papasok dito sa PAR pero sabi po ng Pag-asa, posibleng magpalakas din po yan ng habagat o southwest monsoon sa mga susunod na araw. Base naman sa datos ng Metro Weather, ngayong gabi mataas pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan. Dito po yan sa Batanes at pati na rin po sa Babuyan Islands, Ilocos Region, Cordillera, pati na rin po dito sa ilang bahagi po ng Central Luzon, gaya po ng Zambales at ng Bataan, Metro Manila, Calabarzon, ilang bahagi po ng Bicol Region at pati na rin po dito sa Mimaropa, lalong-lalo na po dito sa Mindoro Province. Sa kakita po ninyo may kulay pula at kulay orange. Yan po, heavy to intense na mga pag-ulan po yan. Sabado ng umaga, bahagya pong mababawasan maliban na lamang dito sa western sections po ng Luzon, lalong-lalo na po sa may Zambales and Bataan, Ilocos Region at pati na rin po sa Mindoro Provinces. Pero simula po tanghali hanggang hapon at gabi, mataas na po ulit ang tsansa ng mga pag-ulan. Dito po yan sa halos buong Luzon. Halos ganyan din po ang inaasahan natin sa linggo ng umaga at magtutuloy-tuloy pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan sa hapon at kasama na rin po dyan itong malaking bahagi po ng Luzon, ganun din itong Western Visayas at pati na rin po yung Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at pati na rin ang ilang bahagi po ng Soc-Sargen. Dito naman sa Metro Manila, posible rin po ang mga pag-ulan ngayong weekend. Yung po mga pabugso-bugsong ulan po yan. Inaasahan po natin sa Sabado at Linggo. Kaya po mag-monitor pa rin po ng updates and advisories. Samantala, sa special weather outlook po na inalabas ng Pag-asa, para po ito sa zona ng Pangulo sa Lunes, July 28, magiging maulap po ang kalangitan sa Quezon City at may tsansa pa rin ng mga panakanakang mga pag-ulan o thunderstorms. Ang temperatura po ay 25 to 29 degrees Celsius.
Yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Para sa GMA Integrated News Weather Center, maasahan anuman ang panahon. Umakyat sa 26 ang naiulat na nasawi dahil sa epekto ng 3 bagyo at habagat. 12 sa kanila mga kumpirmadong patay. Batay sa pinakahuling datos ng NDRRMC. 5 naman na nakumpirmang nawawala sa 8 naiulat. Mahigit 4.6 million na individual naman ang apektado. Umakyat pa sa mahigit 712 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura, habang mahigit 4 bilyong piso ang nasirang infrastruktura. Sinimula na ang pagtatambak ng mga bato at buhangin para ayusin ang dike ng Lubao, Pampanga. Nasira yan sa kasagsagan ng bagyo at habagat. Nakatutok si JP Soriano. Sunod-sunod ang dating ng mga truck na may kargang bato at buhangin sa bungad ng nasirang dike sa Purok 6, Barangay Santa Rita. Itinatambak ang mga bato at buhangin sa nasirang dike na gumuho sa kasagsagan ng habagat at bagyo nitong mga nakaraang araw. Maingat daw ang pagkatambak para mailagay ng maayos ang mga bakal na kung tawagin ay sheet piles. Ito ang magsisilbing pundasyon ng dike. Nagtatambak sila dito sa part na na-erode para pag nakapagtambak sila, maibababa nila yung equipment, yung backhoe, para at least po makapag-umpisa sila na makapagbaon. Martes nang unti-unting gumuho ang dike sa lakas ng ragasan ng tubig dahil nasira rin ang dike sa katabing bayan na Florida Blanca. Nakabantay ngayon ang otoridad sa tindahan na ito na ilang pulgada na lang ay tila babagsak na tatangayin ng ilog. Temporary solution lang daw ang pagtatambak at pagbabaon ng sheet piles dahil ang pinakakailangan matibay na retaining wall sa tapat ng dike. Buong maghapon na pong maganda yung panahon dito sa Lubao, Pampanga, pero makikita nyo po sa isang bahagi ng Purok 6 sa Barangay San Nicolas dito sa Lubao, baha pa rin. Combination daw ito ng habagat at high tide, kaya po yung mga taong nakatira dito talagang kailangan lumusong para makapunta po sa kanilang mga bahay. Lubog din sa baha ang katabing San Agustin Parish Church, pati na rin ang bahay ni dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Nakamonitor din ang LGU ng Lubao sa iba pang coastal barangays na may naiulat na pagbaha gaya sa Bangkal Sinubil at Bangkal Pugat. Mula sa Pampanga at para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mahigit 13,000 pamilya sa La Union ang apektado sa paghagupit ng bagyong Emong. Sa lakas ng hangin, maraming bahay ang natuklapan ng bubong at nabuwal mga puno at mga poste. Nakatutok live si John Consulta. John? Mel, matinding pinsala ang iniwan ni Bagyong Emong sa probinsya ng La Union matapos manalasa kaninang madaling araw. Ganito kalakas ang ulan at hangin na dala ng Bagyong Emong sa La Union sa nakalipas na magdamag. Nang humupa kanina, tumambad ang matinding pinsala. Maraming poste ng kuryente ang tumagilid at nabuwal kaya walang kuryente ngayon sa probinsya. Natoklap din ang mga yero ng ilang bahay at gusali. Maging ang mga kilalang resort sa San Juan di nakaligtas. Si Aling Virginia, kabilang sa mga naapektuhan ng bagyo, nang lipa rin ang kanilang bubong. Malakas po na malakas kasi umiikot pa po. Lumipad po yung kalahati po na bubong ng bahay namin. Nakatayo lang kami po doon sa tagilid ng semento, parang hindi kami tamaan. Ang mga tauhan naman ng La Union PNP, pinasa na ang ilan sa mga nirescue na natrap sa kanilang mga bahay na na-isolate dahil sa biglang taas ng baha. Mga kapuso, sa sobrang lakas nga ng hanging tumama dito sa San Fernando, La Union, makikita nyo naman itong isang kubo na nasa aking likuran ay mula doon sa loobang lote ay itinulak to ng hangin papunta rito sa bangketa na muntik pang pumunta dito sa mismong kalsada. Aabot sa 175 ang bilang ng affected barangays kung saan 13,172 families o 46,291 na individual ang apektado ng bagsik ni Bagyong Emong. Apela ng probinsya, tulong para sa kanilang mga nasalantang kababayan. Maraming nawalan ng bubungan.
na area. In fact, yung nagpuntahan natin kahapon na disaster command namin, na disaster din. If there are people who have a good heart, lending a hand here so that ang aming recovery ay mas mabilis, marami pong salamat. Kailangan po namin ang inyong tulong. Mel, nagdeklara na rin ngayong araw ang provincial government ng La Union ng state of calamity sa buong lalawigan. Ito ay para mas mapabilis sa paghahatid ng kinakailangan tulong para sa ating nasalantang mga kababayan. At yan ang pinakalitas mula rito sa La Union. Balik si Mel. Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Patay na nang matagpuan ang batang pinaniniwalaang tinangay ng ilog sa Dinalupihan, Bataan. Sa bayan ng Hermosa naman, nagsimula ng mamigay ng gamot laban sa leptospirosis. Pero ang problema ng marami, alipunga. Nakatutok si Oscar Oida. Bagaman umaraw na sa maraming lugar sa Bataan, lubog pa rin sa baha ang ilang bahagi ng bayan ng Hermosa. Nandito tayo ngayon sa may Barangay Almacen. Kung kahapon ang taas daw ng tubig dito lagpas tao, ngayon nakikita natin may mga tao na nakakapaglakad, may mga hanggang binti, may mga hanggang bewang, pero malaki na ang binaba ng taas ng baha dito sa may Barangay Almacen. Hindi basta humuhupa ang baha sa Hermosa dahil catch basin o tagasalo ng tubig mula sa mas matataas na lugar. Hanggang bewang pa po yung tubig sa amin. Umaabot po ng mahigit 1 week, ganun. Conforme po sa dating ng panahon. Kaya ang mga may pupuntahan, no choice kundi magbayad ng 20 pesos para lang makasakay ng bangka. Yun po yung realidad, dagdag sa gastos. Kasi nga po, kada galaw, sasakay ng bangka. Hindi po pwedeng maglakad. Pero ang karamihan, sanay na sa baha at nasa bahay lang. Martes naman nagsilikas ang mga may kasamang matatanda at bata na ayaw magbakasakali. Biglang tumaas yung tubig ilog, nagkataon na sinalubong ng high tide yung baha, kaya lumikas kami dahil pumapasok na sa bahay namin. Sa may barangay Daungan na lubog pa rin sa baha, maghapong abala ang mga taga-barangay sa pamamahagi ng mga gamot pangontra sa leptospirosis. Ngayon, isang gabi, isang ganto, kaya 5 araw yan. Every day, 2 ganto? Oo. Sige, thank you. Okay. Pero iba ang idinadaing ng ilang residente. Wala kang sugat? Wala mga sugat? Alipo nga. Hugasan mo mabuti, hugasan mo mabuti tapos ito ipinapahid mo 2 beses, umaga tsaka gabi. Para po sa alipunga po siya. Ayun naman, butit handa ang mga taga-barangay. Panay lumulusong sa baha kasi pag may baha, siguradong magkakasakit yung mga kabarangay namin. Kaya ito, namimigay kami. Pagtitiyak naman ng mga kinaukulan, may sapat pa namang supply ng relief goods sa kasalukuyan. Sa Dinalupihan, Bataan, patay na ng matagpuan 1:00 ng hapon ang isang 3 taong gulang na lalaki sa Barangay Maligaya. 2 barangay ang layo niyan sa Barangay Tubo-Tubo kung saan siya pinaniniwalaang tinangay ng malakas na agos nitong Martes. Inihatid na siya sa kanyang huling hantungan kanina. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Pagod nang maging mandirigma ang mga commuter na araw-araw na iipit sa traffic, lalo na pag bumabaha. Kaya nakakabang ng pumara ang marami sa mga proyektong pang-transportasyon na pinagugulong ng gobyerno. Saan ba sila nadidiskaril at aabot pa ba sa finish line? Himayin natin sa SONA Special Report na tinutukan ni Joseph Moro. Araw-araw, 2 oras ang biyahe ng estudyanteng si Yvette mula Caloocan kung saan siya nakatira hanggang sa eskwelahan niya sa Maynila. Pag traffic, minsan umabot pa 3 oras. Nakakapagod din yung biyahe. Papunta pa lang yan. Ang biyahe ni Yvette, 80 oras kada buwan o lampas 3 araw sa isang buwan.
o sa isang taon, 40 days. Kung umaandar na nga raw sana ang MRT-7 na ginagawa dito sa may Fairview sa Quezon City. Kasi tuloy-tuloy Kumbaga yung hihintuan ko from parang point to point na. Nasasayangan din sa oras ang security officer na si June na sa East Avenue sa Quezon City naman ng baba. Mas mabilis yan, sir, kasi alam mo naman na station lang yan ang biyahe niyan It is clear in my mind that railways offer great potential as it continues to be the cheapest way of transporting goods and passengers. My order to the Department of Transportation, or DOTR, is really very simple. Full speed ahead. Isa ang MRT-7 sa mga programang infrastruktura na inutos ni Pangulong Marcos na pagtuunan ng pansin sa kanyang unang SONA. Kasama na ang North-South Commuter Railway Project o NSCR, Metro Manila Subway, LRT Line 1 Cavite Extension at ang Unified Grand Central Station na magkukonekta sa LRT Line 1, MRT-3 at MRT-7. Dito sa depot, nakaabang na ang lampas 100 na mga bagon ng MRT-7 at kapag natuloy na ang operasyon na ito sa inisyal na biyahe, yung isang tren na may 3 bagon kayang magsakay ng lampas 1,000 mga pasahero. Isang MRT-7 sa mga proyekto na magkakaroon daw ng partial operations sa taong 2027 ayon sa Department of Transportation o DOTR. 22 kilometro ito ng riles ng tren na mula sana sa San Jose del Monte, Bulacan hanggang sa North Avenue Station sa Quezon City. Approaching North Avenue Station. Ganito yung lapad nitong bagon, itong MRT-7 at halos katulad ito ng mga bagon ng LRT Line 2 at mas malapad ito dun sa mga nakasanayan natin na bagon ng MRT-3 at LRT Line 1. Isa-isa nang nabubuo ang 14 itong istasyon tulad sa Batasan sa Quezon City. Pero ayon sa DOTR, 12 munang istasyon mula sa Sacred Heart hanggang sa North Avenue Station ang mapapatakbo sa 2027 dahil nagkaproblema sa right-of-way sa San Jose del Monte, Bulacan. Yung natitirang stasyon, pipilitin natin tapusin yan by 2028. Pero baka dulo na ng 2028. Sa 2027, magiging fully operational rin ang Unified Grand Central Station sa Quezon City. Noong isang taon naman, umandar na ang Phase 1 ng LRT Line 1 Cavite Extension. Pero nakabinbin pa ang 3 nitong istasyon dahil sa issue rin sa right-of-way na nasolusyonan naman na daw. Susubukan daw na ma-operate ang Las Piñas at Zapote Station bago matapos ang termino ng Pangulo. Kung may pinakaaabangan ang publiko na infrastructure project, ito na marahil ang Metro Manila Subway Project na kaya magsakay ng lampas 250,000 pasahero araw-araw mula Valenzuela hanggang NAIA Terminal 3. Ininspeksyon ni DOTR Secretary Vince Dizon ang North Avenue Station na lampas 50% na ang nabubutas patandang Soras Station. Dito, kita na ang forma ng magiging istasyon. May mga kontrata na ang mula Valenzuela hanggang Shaw Boulevard. Pero ngayon taon pa lamang maia-award ang mga kontrata para sa mga estasyon mula sa Kalayaan Avenue hanggang NAIA Terminal 3. Nabalam ang proyekto dahil sa mga issue rin sa right-of-way, lalo na sa mga bahaging may pribadong subdivision at mga matataas na gusali. 2032 matatapos ang buong proyekto pero sa 2028 daw. Yung Quirino Avenue, yung Valenzuela, matatapos natin na. Sa 2032 rin maaaring matapos ang NSCR na may 35 stations mula Calamba sa Laguna hanggang sa Clark sa Pampanga. Pero sa 2027, papaanda rin na raw ang mula Valenzuela hanggang sa Malolos sa Bulacan. Yung mula Calamba hanggang sa Alabang. Yan ang medyo matagal. Yan, mga bandang 2032 pa yan. Para sa Philippine Institute for Development Studies o PIDS, patsa-patsa raw at tila walang master plan ang mga proyekto. Right from the start, hindi commuter-centric kasi yung yung planning. Hindi nako-consider talaga yung commuter experience. It's true. Doon tayo tingin ko nagkulang ng plano. Sa connection, yung mga magiging na connection. Ang issue sa transportasyon pinapalala ng pagbaha. Ayon sa Department of Public Works and Highways, ang solusyon nila dyan ang Metro Manila Flood Control Project na magsasamoderno ng drainage system.
at ang Pasig Marikina River Channel Improvement Project para maiwasan ang pag-apaw ng mga ito. Noon sa Upper Marikina River, we are actually in the process of constructing yung other engineering interventions there, like yung Marikina floodgate structure that will actually temporarily impound some of the flood waters, or i-divert muna ng konti sa Laguna Lake. Pinag-aaralan na rin daw ang paggawa ng mga dam na sasalo sa mga tubig na umaagos mula sa Sierra Madre. Ang mga commuter tulad ni Yvette, umaasang matatapos ang mga proyekto. Di ba ang tagal na, sabi maayos na, pero until now wala pa rin, puro delay. Does it matter that it's going to finish hindi na Marcos administration? Hindi naman talaga kaya. Ang sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos, ang importante lang, lahat ng kaya nating gawin ngayon, magawa na natin. Para tuloy-tuloy na, konti na lang. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Acting Mayor versus PNP Chief. Ito ang nabubuong boxing match. Matapos maghamon ng suntukan si Acting Davao City Mayor Baste Duterte at kumasa naman si PNP Chief Nicolas Torre III. Pero ang naghamon may inihabol na kondisyon para matuloy ang kanilang pagtatapat. These are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Nitong mga nakarang araw, naglabas pa si Torre ng video ng kanyang training para daw sa ikinakasang boxing match na dapat ay gaganapin sa linggo. Matatandang si Torre ang nanguna sa pag-aresto sa ama ng alkalde na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, bagay na mariing kinundina ng mga Duterte. Inihanda na rin ng Philippine National Police ang Rizal Memorial Coliseum kung saan gaganapin ang tapatan. Pero bukod sa kondisyong drug test, humingi rin ang kapatid ni Acting Mayor Duterte na si Representative Pulong Duterte ng waiver mula kay Torre na walang legal na pananagutan ng kapatid sakaling may mangyari sa kanila sa boxing. Kanina naman, sinabi ng NBI na umalis ng bansa si Acting Mayor Duterte papuntang Singapore. Sinisikap naming hinga ng pahayag sina Duterte at Torre. Isinailalim na rin sa state of calamity ang Laguna dahil sa bagyo at habagat. Sa isang barangay sa Binyan, may nagpapa-arkila na ng bangka dahil hanggang baywang pa ang baha. Nakatutok si Mariz Umali. Nakabang na ang mga inaarkilang bangka sa bukana ng Dimaranan Street dito sa Barangay de la Paz, Binyan, Laguna. Ganito na lang kasi ang paraan para makalabas-masok sa kanilang lugar na madalas inaabot ng hanggang bewang na baha. Si Michelle, inabutan naming papasakay ng bangka pabalik sa kanilang bahay kasama ang asawa at anak. Namili na siya ng paninda at pang stock na rin daw sa kanilang bahay. Mas mahirap po talaga sa amin kasi na pumapasok po ako sa trabaho, mahirap, laging late, tapos minsan po hindi po ako talaga nakakapasok. Pero may mga ayaw gumastos kaya gumawa ng makeshift na balsa. Pang service po sa palengke, gawa ng sa gulay po ng mga magulang ko. Kailangan po ng sakay nila pa balik-balik po ng palengke. Kailangan lang po magtiis. Okay. Wala na po tayong magagawa eh. Baha po talaga. Pero hindi madali para sa lahat ng sitwasyon sa lugar, lalo para sa mga senior citizen, gaya ni Nanay Gloria na mangiyak-iyak pa dahil nilagpasan daw ang kanilang lugar ng nagrarasyon ng pagkain. Nagbigay na naman, lakpas na naman ho kami. Hindi na naman ho kami binigyan. Ano ba naman ho kami? Hindi ba ho kami... kita niyo ang bahay ko, yan. Turo ko sa inyo bahay ko, yun o, magigiba na o. Pinapahabol pa kami. Ang over namin hanggang dito lang, hanggang doon ang tubig. Dito po sa kanilang lugar, inaabot daw talaga ng buwan-buwan. Minsan hanggang 6 na buwan pa bago tuluyang humupa ang baha dito. Kaya humihiling sila sa mga otoridad na sana naman ay mabigyan din sila ng atensyon at tulong. Bukod sa catch basin ng kanilang lugar, paliwanag ng isang konsehal.
Lalo na ngayong critical level na po yung lawa ng Laguna. 12.51 na po yung level ng tubig sa lawa ng Laguna. Kapantay na po iyan ng lupa dito sa Barangay de la Paz. Ngayon po marami pong efforts na i-dredge po yung lawa ng Laguna. Palalalimin na lang po talaga ang lawa ng Laguna. Nagpasa na raw ng panukalang batas sa Kongreso para madredge ang lawa. Pero humihiling pa rin sila ng agarang tulong mula sa national government. Dahil naman sa pinsalang inabot ng agrikultura at livestock at aabot na rin daw sa mahigit 30,000 ang evacuee. Isinailalim na ni Laguna Governor Sol Aragones sa state of calamity ang buong lalawigan. Idineklara rin niyang wala nang pasok sa lahat ng antas sa paaralan bukas, July 26. Mula rito sa Biñan, Laguna, para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Sa pagdeklarang null and void ng Korte Suprema sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi ng Senate Impeachment Court na pinagtibay nito ang kanilang paniwala na dapat munang linawin ang Articles of Impeachment bago simula ng impeachment trial. Ayon dito, nakita sa desisyon ng Korte Suprema na tama ang ginawang pag-iingat ng Senate Majority dahil sa nakita nilang legal uncertainties mula pa noong simula. Tungkulin daw ng Senado na respetuhin ang pagiging pinal na mga desisyon ng Korte Suprema bilang isang co-equal branch of government. Hinihintay na daw nila ang kopya ng desisyon at anumang gabay na maaaring makaapekto sa jurisdiksyon ng Senate Impeachment Court sa hinaharap. Sa tingin ni dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna na isa sa nagbalangkas ng saligang batas, hindi matutuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod dyan ang pagdedeklara ng Korte Suprema sa Articles of Impeachment bilang unconstitutional. That means that the articles is invalidated and the Senate has no jurisdiction over it. Hindi po matutuloy yung trial. They did not refer it to committee. So akala nila hindi na-initiate yun. So they can initiate a fourth one and that is what they did. But the Supreme Court said that it is deemed initiated na rin dahil they are supposed to refer it to a committee in 10 days, 10 session days. So if you fail to refer it to a committee as required by the Constitution, counted na rin yun as a initiated complaint. Over 2 million pesos ang nalikom para sa GMA Kapuso Foundation sa Dinner for a Cause na dinaluhan ng Sparkle artists, executives and partners ng Kapuso Network. Very timely yan ngayong tuloy-tuloy ang relief operations para sa mga biktima ng kalamidad. Narito ang report ni Aubrey Carampel. Serving looks with a purpose. Ang stars and personalities na dumalo sa isang pre-GMA 2025 gala event kagabi. Nagsama-sama sa Dinner for a Cause ang Sparkle artists at executives at partners ng GMA Network at Sparkle GMA Artist Center. Itinurn over ni na GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at Sparkle First Vice President Joy Marcelo kay GMA Kapuso Foundation Executive Vice President and Chief Operating Officer Ricky Escudero Katibog ang 2 million pesos donation para sa GMA Kapuso Foundation. Nanadagdagan pa ng 500,000 pesos mula sa isang GMA Gala sponsor. Ginawa natin itong sponsors night for the benefit of Kapuso Foundation. All the proceeds, at least 2 million na ang nalilikom natin tonight, ay mapupunta sa particularly for the calamity victims. Naghahanda na rin ang GMA Kapuso Foundation ng mga relief operations ngayong weekend. Thank you to all of the sponsors and donors of Sparkle tonight dahil talagang you lent wonderful meaning to this evening. Present din sa event ang Sparkle Stars na sina Sangre Dea Angel Guardian at Sangre Adamos Kelvin Miranda. Nakakatuwa na pumunta dito knowing na merong purpose yung pagpunta. Masaya ako na naging parte ako nito at personal ding makapagpasalamat bilang presensya sa mga major sponsors natin tonight at saka sa magiging gala natin. Dumating din ang PBB Celebrity Collab Edition Kapuso Housemates. Nakakataba lang po talaga ng puso na malaman na maraming tao matutulungan. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings.
And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Have a safe and dry weekend, mga kapuso. Sana, Miss Mel, Emil. At ikaw din, Iya. Maraming salamat. Happy weekend, Iya. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.